Polémiko kung ituring ang pagpapalaya sa kababayan nating halos 2 buwang hostage ng Hamas. Eksklusibo niyang ibinahagi sa News 5 ang kanyang mga plano pag-uwi sa Pilipinas. At live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta si Jelianor at ang kanyang pamilya? Cheryl, si Jelianor nga ay patuloy na minomonitor sa Israel dahil sa iniinda nito na tila pagkabingi ng kabilang tenga o kaliwang tenga. Yung kanya namang pamilya ay kumpirmado na nakarating na rito sa Manila kaninang hapon. Kabilang nga dyan yung kanyang asawa, 3 anak at kanyang nanay. Kukupkupin muna sila ng OWA hanggang sa makarating nga sa Pilipinas si Jelianor. Masayang palakpakan ng mga medical staff ang sumalubong sa OFW na si Jelianor Pacheco nang ma-discharge sa ospital sa Israel kahapon. Pagkalabas ng ospital, diretso siya ng hotel habang inaayos ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maagang pamasko kung ilarawan ni Jelianor ang paglaya mula sa pagkabihag ng Hamas. Isa siya sa mga pinakwala ng grupo sa 4 na araw na tigil putukan sa Israel. Sa loob ng 49 na araw ng pagiging bihag, wala siyang naging dasal kung hindi ang mabuhay. Lagi ko pong pinagdasal na magkita pa kami. Kasi yung mga na ganyan po kami nalalaki nung iniwan po kami ng tatay namin. Kaya siguro hindi inano yun ng Diyos na gagawin ko sa mga anak ko na ganyang kakaliit na ilelep ko sila. 3 anak ni Jelianor na lahat ay nasa elementarya. Habang malayo sa pamilya, ang 2 anak ng yumaong employer niya ang kanyang kasama sa Israel. It's like our family now. Over the last 4 years that he's with us, we're very happy. We're waiting for Jimmy in the hospital. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bago magpasko, makauuwi na sa bansa si Jelianor. About a week before Christmas, so let's give it about December 15 to 18. That yun ang kanyang mga target dates. Kapag nakauwi, wala na raw balak mga ibang bansa si Jelianor, kaya magtatayo na siya rito ng negosyo. Tulungan natin siya. Basta what we can promise, yung kanyang bubuing kiskisan ng bigas yan eh. Yun ang tawag nila dyan. So, we'll work on it. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa Israeli government sa posibleng lifetime financial support na ibibigay kay Jelianor. Meron yan kasi former terrorist victim yan. So he will get some social security benefits. Parang pension yan eh. Parang monthly pension. Bukod sa makapiling muli ang pamilya, may personal na hiling din si Jelianor pagdating ng bansa. Ang matikman ang paborito niyang pagkain. Pukas ako sa gulay, mga ano ba yung dinengdeng tapos may sahog na inihaw na isda. Sa ngayon, araw-araw ang monitoring ng mga opisyal ng Philippine Embassy kay Jelianor. Sinisiguro nilang mapabibilis ang paggaling ng iniinda nitong tila pagkabingi ng kaliwang tainga. Patuloy pa namang hinahanap ang isa pa nating kababayan na si Nora Babadilla. Cheryl, sa kapapasok lang na impormasyon, bukas ay posibleng dumalo itong si Clarice Pacheco, yung asawa ni Jelianor Pacheco, doon sa inorganisang event ng Israeli Embassy para magbigay pugay nga doon sa mga namatay na Pilipino at mga naging biktima ng Hamas-Israel war. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.